Ngayon, natapos na tayo sa unang tuntunin ng pagbaybay, ang pasalitang pagbaybay o pagbigkas na pagbaybay. Bago tayo dumako sa pagsulat na pagbaybay, nais ko munang humingi o maghingi sa inyo ng mga halimbawa kung naiintindihan niyo ba talaga ang pagbigkas na pagbaybay. Maaari nyo itong isulat sa inyong mga papel. Maraming salamat. Ngayon, dumako na tayo sa pagsulat na pagbaybay. Dito, sinusunod pa rin ang pasulat na pagbaybay, ang tuntuning kung ano ang bigkas ay siya ring sulat. Sa unang gamit ng pagsulat na pagbaybay ay ang gamit ng 8 bagong titik. Ang 8 bagong titik ay ang C, F, J, N, Q, V, X, at Z. Ang titik na F, J, V, at Z ay napaka-importante upang maigalang ang mga kahawig na tunog sa mga katutubong wika. Ang halimbawa ng mga katutubong wika ay ang sapot. Sapot na nanggaling sa katutubo ng Ibaloy, na ang ibig sabihin ay sabot ng gagamba. Ang falindang ng Teroray ay nangangahulugang plotang pambibig na may nakaipit na dahon sa ihipan. Ang sunod naman ay ang feyo ng katutubong Kalinga na nangangahulugang pepa na yari sa bukawi o tambo. Ngayon dumako tayo sa bagong hiram na salita. Ginagamit din ang 8 dagdag na titik. Ito ay ang C, F, J, Q, N, V, X, at Z. Sa mga bagong hiram na salita mula Espanyol, Ingles, at ibang wikang banyaga. Ang mga halimbawa ng salita na mula Espanyol ay ang salitang forma. Forma sa Espanyol. Pero kapag atin na itong binaybay sa salitang Pilipino, ito ay magiging forma. Ang F sa Espanyol ay mapapalitan ng P sa forma, na ang P ay meron sa mga bagong hiram na salita na nakapaloob sa 8 dagdag na salita. Ito ay ang P. Ang pangalawa naman sa halimbawa ng formal. Ito rin ay pwede din itong magiging formal, informal, at iba pa. Ngayon dumako tayo sa pangalawang halimbawa. Ang salitang nanggaling sa Espanyol, ang salitang kalye. Sa salitang Espanyol, ang kalye ay nakapaloob sa unang titik na C. Pero kapag atin itong binaybay sa Filipino, ito ay magiging K. Ang C sa Espanyol ay magiging K sa kalye na makapaloob din ang letrang K sa mga bagong hiram na salita. Isa pang halimbawa nito ay ang tseke. Ang salitang tseke na nanggaling sa Espanyol. May alam ba kayo kung ano ang bagong hiram na letra na maaaring mabaybay sa salitang tseke? Kung may alam kayo, mahusay. Ang tama o ang pagbaybay sa Filipino ng tseke, sa tseke, ay magiging T, S, E, K, at E. At alam niyo rin naman na ang T ay nandoon o nakapaloob sa mga 8 dagdag na titik. Alam kong marami pang halimbawa ng mga salitang Espanyol o Ingles na maaaring maiba sa mga dagdag o bagong 8 titik. Pero dumako na tayo sa ikatlong gamit, ang lumang salitang Espanyol. Mahalagang mohon hingil sa mga lumang salitang mula Espanyol ang mga nakalista sa diksyonaryo, Dictionary Tagalog-Filipino, ni Pedro Seriano Lactau hanggang sa mga entry. Entry sa diksyonaryo, Thesauro Filipino-Ingles
1972 ni Jose Panginiban. Ang halimbawa sa lumang salitang Espanyol ay ang salitang bakasyon. Makikita dito sa lumang salitang Espanyol, ang karaniwang ginagamit na letra ay ang letrang C. Pero dahil ngayon binaybay na ito sa Pilipino, ito ay magiging bakasyon. Na ang V ay pinalitan ng B, ang C ay pinalitan ng K, at ang C ay pinalitan ng SY na nagiging bakasyon. Isa pang halimbawa nito ay ang kabayo. Na ang spelling sa Espanyol ay kabalyo. Nakikita naman natin na sa spelling ng Espanyol, may dalawang L. Pero kapag atin itong binibigkas, ito ay magiging kabayo. Na ang C magiging K, ang L ay magiging Y. Ang mga halimbawa pa nito ay ang kandila, na ang C mapapalitan ng K, ang E sa Espanyol ay mapapalitan ng I, at ang lechon. Ang lechon sa Espanyol na CH, mapapalitan ng S sa Filipino. Ito ay magiging letson. Ngayon dumako naman tayo sa pang-apat na gamit, ang di binabagong hiram. Ang di binabagong hiram ay ngunit pigilin ang pagbaybay, paabakada sa mga binanggit at ininagdag ngayong salita mulang Espanyol. Ang mga salitang letra sa mga hiram na salita ay makikita ang C, F, V, at Z, at J. Ang mga hindi binabagong salita ay hiram na salita ay ang mga salitang X-ray, folder, level, football, fertile, besta, at zigzag. Alam naman natin na tayong mga Pilipino ay walang kapalit sa mga salitang taxi. Dahil sa panahon ngayon, makikita pa rin natin na ang salitang taxi galing sa ibang bansa ay ginagamit hanggang ngayon na hindi binaybay sa ibang wika o sa Filipino. Ngayon dumako naman tayo sa panglima, ang problema sa CNQX. Gayunpaman, mapapansin sa mga binanggit na halimbawa ng bagong hiram na salita na hindi pa ginagamit ang lahat na dagdag na titik. Hindi pa dinagdag ang lahat dagdag na titik. Ang CNQX, ito ay hindi karaniwan pa nating makikita sa mga salitang Filipino. Isang halimbawa nito ay ang C. Ang C ay may problema sa dalawang pangyayari. Maaring katawanin ng K at S. Halimbawa sa C, ang salitang kotse. Kotse na hiram o galing sa Espanyol. Ang salitang kotse ay magiging kotse. Mapapalitan ng C ang K, mapapalitan ng K ang C at ang S. Ang kotse at ang kotse. Isa pang halimbawa nito ay ang salitang syudad sa Espanyol. Ito ay magiging, ang C ay magiging S at ang U ay magiging I at Y.
Ngayon dumako tayo sa enye. Ang enye ay magiging ny. Halimbawa ng salitang Kastila, ang salitang Donya. Ang salitang Donya ng Kastila ay may enye. D-O-N-Y at saka A. Kapag ating binibigkas o binibigkas sa Filipino, ay magkakaroon na ito ng Y at A. N-Y at A. Magiging D-O-N-Y at A at magiging Donya. Isa pang halimbawa nito ay ang pinya. Sa Espanyol, ang spelling ng pinya ay P-I-N-Y at saka A. Pero pag ating itong binigkas o iniba sa Filipino, ito ay magiging P-I-N-Y at saka A. Magiging N-Y ang salitang o letrang N-Y. Ang isa naman ay ang salitang Q. Ang Q ay maaaring palitan ng K, W, at U. Halimbawa lamang ng quit. Ang quit ay, sa Ingles ay Q, U, I, at T. Kapag ating itong binigkas sa Filipino, ito ay magiging K, W, I, at T. Ang panghuli naman ay ang X. Ang X ay mapapalitan ng K at Y. Halimbawa nito ay ang excess. Ang excess sa Filipino, kapag ito'y binaybay, ay magiging E, K, I, at X. Ekes. Ngayon, dumako na tayo sa pang-anim. Sa pangkalahatan, sa gayon, ang lahat ng 8 dagdag na titik sa alfabeto ay ginagamit sa 2 pagkakataon. Una, sa pangalang pantangi. Halimbawa ng mga pangalang pantangi ay ang Charles, Cordero, San Fernando, Jupiter, Santo Niño, Quirino, Maximo, at Zion. Ito ay mga pangalang pantangi na maaari ring maibigay sa pangalan ng isang tao, lugar, at iba pa. Sa pangalawa naman ay ang formalo, siyentipiko at katawagang teknikal. Ang halimbawa nito ay ang carbon dioxide na makikita natin sa bagong hiram na salita na C, at ang X-ray na makikita sa X sa bagong hiram na salita, ang valence na makikita sa V, at marami pang iba. Dumako na tayo sa panghuli ay ang eksperimento sa Ingles. Sa kabuuan, ipinapahintulot at ginagayak ang higit pang eksperimento sa respelling o sa Filipino ang spelling ng mga bagong hiram sa Ingles at iba pang wikang banyaga. Alam naman natin, sa Filipino, marami tayong mabubuo ng mga salita na galing sa mga hiram. Katulad ng salitang o Ingles ng standby. Ang standby sa Ingles, kapag ating ibinibigkas sa Filipino, ito ay magiging is-tambay. Isa pang halimbawa sa eksperimento ng Ingles ay ang salitang traffic sa Ingles. Ang salitang traffic sa Ingles, kapag binaybay ito sa Filipino, ito ay magiging traffic. Mapapalitan ang F sa Ingles ng P, na makikita karaniwan sa mga bagong hiram na titik. Ang isa pang halimbawa nito ay ang salitang fishball. Alam naman natin na ang tamang spelling talaga ng fishball ay F-I-S-H-B-A at L-L. Pero kapag ating binigkas o binaybay sa Filipino, ito ay magiging P-S-B-O-L. Marami pa sa atin ang mga salitang hiram. Isa na dito ang sa Ingles na maaari nating mabaybay o mabigkas sa Filipino. Kaya dito nagtatapos ang aking diskusyon. Maraming salamat.